Ang Singapore ay itinuturing na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang bansa ay kilala sa napakababang bilang ng krimen. Ang mahigpit nitong mga batas ang dahilan na napanatili ang kapayapaan sa bansa. Ang mga turista at lokal ay malayang naglalakad sa mga lansangan ng walang takot. Naniniwalang ang kaligtasang tinatamasa ay hindi matitinag. Ngunit noong 1995, sa likod ng katahimikan na ito, isang krimen ang naganap na nagpayanig sa buong bansa. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si John Martin Scripps ay ipinanganak sa Hertfordshire, England, noong December 9, 1959, kina Leonard at Jean Scripps. Ang kanyang ama ay isang driver ng truck at ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang barmaid sa Fleet Street. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae na si Janet. Lumipat ang kanyang mga magulang sa London noong siya ay nasa murang edad pa lamang. Malapit siya sa kanyang ama, ngunit noong siya ay 9 years old, kinitil ng kanyang ama ang sariling buhay. Matapos ang nakakalungkot na nangyari sa ama nito, nagkaroon si John ng mga problema sa pagbasa at pagsulat, dahilan upang huminto siya sa pag-aaral sa edad na 15 years old. Naging pabalik-balik siya sa mga kulungan sa Britanya dahil sa maliliit na krimen mula noon. Sa pagitan ng 1974 at 1992, nakasuhan siya ng higit sa 20 beses ng pagnanakaw, 2 beses ng panlalaban sa otoridad, 2 beses ng pagbebenta ng droga, at 1 beses ng kahalayan. Habang naglalakbay sa Mexico, nakilala ni John si Maria Pilar Arellanos na taga Cancun at ikinasal sila noong 1980. Naglakbay sila ng magkasama sa loob ng 2 taon hanggang 1982 nang siya ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw, pang-aagaw at pagsuway sa mga otoridad. Nalungkot si Maria dahil dito at lalo pang lumala ang kanilang relasyon nang tumakas siya mula sa bilangguan noong binigyan siya ng home leave noong June 1985. Ang home leave ay tumutulong sa mga bilanggo na muling makabalik sa komunidad at mapanatili ang koneksyon sa pamilya. Ngunit, ilang buwan bago matapos ang kanyang sentensya, muli siyang nasangkot sa pagnanakaw. Hinatulan siya ng karagdagang 3 taong pagkakakulong. Habang siya ay nasa kulungan, nag-file ng divorce si Maria at nagpakasal kay Ken Code, isang opisyal sa Royal Protection Squad. Nagalit si John dahil dito at naghiganti. Ninakaw ang ilang damit ni Code habang nasa home leave. Humupa lamang ang kanyang naramdamang galit nang mag-file ng divorce si Maria kay Code at bumalik sa kanyang bayan. Pagkalaya niya, legal na binago ni John ang kanyang pangalan sa John Martin. Nagsimula si John sa pagpuslit ng droga at nagdala ng heroin sa pagitan ng Asia at Europa para sa isang sindikato. Unang nadiskubre ng mga otoridad sa Singapore ang kanyang pangalan noong 1987 nang siya ay naaresto sa Heathrow Airport sa London dahil sa pagdadala ng droga. Nakakita ang mga pulis ng isang susi sa kanya na gamit upang buksan ang isang safe deposit box sa isang bangko sa Orchard Road sa Singapore, kung saan nakuha ng mga opisyal mula sa Central Narcotics Bureau ng Singapore ang 1.5 kilo ng heroin na may halagang humigit kumulang $1,000,000. Dahil dito at sa isa pang kasong may kinalaman sa droga, noong January 1988, hinatulan siya ng 7 taong pagkakakulong. Tumakas siya muli habang nasa home leave, ngunit naaresto siyang muli. Noong July 1992, nagdagdag ang Winchester Crown Court ng 6 na taon sa kanyang orihinal na sentensya, na posibleng nagtagal hanggang 2001 kung hindi siya muling tumakas. Siya ay nasa kustodiya ng mga pulis mula February 1992 hanggang August 1993,
kung saan siya ay naging isang huwarang bilanggo. Sa simula, gumawa siya ng mga mabababang trabaho tulad ng paghuhugas ng pinggan at paglilinis, at kalaunan ay napromote siya bilang butcher. Sa ilalim ng pagsasanay ni James Quigley, isang tagapagluto sa kulungan na may higit sa 20 taong karanasan, at ng isa pang bilanggo na kilala lamang bilang Ginger, na dati ay isang profesional na butcher. Tinuruan nila si John kung paano hiwain at alisin ang mga buto ng mga hayop pagkatapos katayin ang mga ito. Noong August 20, 1993, inilipat si John dahil sa pagbabago ng kanyang antas ng seguridad. Noong October 1994, siya ay tumakas habang nasa home leave, na ipinagkaloob 2 araw matapos tanggihan ang kanyang parol. Ang kanyang ina, na napansin na naipagbili na niya ang lahat ng kanyang mga gamit sa kapwa bilanggo habang nasa kulungan, ay nagsabi na isang malinaw na palatandaan ng kanyang anak ang planong tumakas. Nagmakaawa siya sa mga otoridad na huwag nang pakawalan si John, ngunit hindi nakinig ang mga ito sa kanyang babala. Nakatakas nga si John at upang maiwasan ang muling pagkakaaresto, ginamit niya ang sertipiko ng kapanganakan ng isa pang bilanggo, na si Simon James Davis, upang makakuha ng pasaporte sa pangalan ni Davis. Sa loob ng 1 buwan matapos ang kanyang pagtakas, dumating siya sa Mexico bilang John Martin. Iniulat niya sa British Embassy doon na nawala ang kanyang pasaporte at nagawa niyang makakuha ng kapalit. Dumating si Martin sa Singapore mula San Francisco bandang 2:00 ng madaling araw, noong March 8, 1995 SST time. Si Gerard George Lowe, 32 years old, ay ipinanganak noong June 3, 1962. Siya ay mula sa Johannesburg, South Africa. Isa siyang chemical engineer sa South African breweries. Pumunta siya sa Singapore upang mamili ng mga electrical at electronic goods. Bago siya umalis ng Johannesburg noong March 7, 1995, sinabi niya sa kanyang asawang si Vanessa, na isang empleyado ng lokal na airline, ang kanyang eksaktong schedule. Sinabi niya na tatawag siya sa oras na makapag-check-in siya sa hotel para ibigay ang contact number. Kung hindi siya makontak ni Vanessa pagsapit ng March 10, ibig sabihin ay nakuha niya ang upuan sa eroplano pabalik ng South Africa at makakarating siya sa kanilang bahay sa March 11. Ngunit kung tatawag siya sa March 10, ibig sabihin ay hindi siya nakakuha ng airline ticket at uuwi siya sa March 12. Klarong-klaro ang ibinigay niyang impormasyon sa asawa bago umalis. Pagdating ni Lowe sa Singapore Changi Airport ng umaga ng March 8, nilapitan siya ni John na gamit ang pangalang Simon Davis. Nakipag-usap sa kanya at nagmungkahi na mag-share sila ng kwarto, at sumang-ayon si Lowe. Nakabook sila sa room 1511 sa Riverview Hotel. Kinaumagahan, hiniling ni Martin sa receptionist ng hotel na tanggalin ang pangalan ni Lowe sa sistema ng room registration. Sinasabing pinalayas niya si Lowe noong nakaraang gabi dahil may ginawa umano itong hindi kanais-nais sa kanya. Kinagabihan, pineke ni John ang perma ni Lowe at ginamit ang kanyang credit card upang mag-withdraw ng $6,000 mula sa isang branch ng DBS Bank sa Raffles City Shopping Center. Sa mga sumunod na araw nag-withdraw pa siya ng dagdag na $2,000 at $400 sa pamamagitan ng parehong pamamaraan. Bumili rin si John ng isang video recorder na halos $500 ang halaga at ipinadala niya sa kanyang kapatid sa Inglaterra. Bumili pa siya ng isang pares ng sapatos na nagkakahalaga ng $180 gamit ang credit card ni Lowe. Pumunta din siya sa isang pagtatanghal ng Singapore Symphony Orchestra. Noong March 11, bumisita siya sa opisina ng Thomas Cook Travel Agency upang ayusin ang transfer ng $8,500 na pera at $5,000 na na-convert sa traveler's checks sa isang bank account sa San Francisco na nakapangalan kay John Martin. Matapos sabihan na tatagal ng ilang araw upang makumpleto ang transfer, bumili na siya ng open-air ticket papuntang Phuket via Bangkok gamit ang cash, at umalis mula sa Singapore bandang 7:00 ng gabi ng parehong araw. Noong March 13, isang pares ng mga binti na naputol sa tuhod
ang natagpuan sa isang plastic bag na palutang-lutang sa tabi ng Clifford Pier. Makalipas ang 3 araw, natagpuan naman ang isang pares ng hita at isang torso sa parehong lugar, nakalagay din sa plastic bag. Sa simula, natukoy lamang ng mga pulis sa Singapore na ang mga bahagi ng katawan ay pag-aari ng isang Caucasian at nagkaroon sila ng posibleng pangalan matapos makatanggap ng missing person report para kay Low. Nag-file si Vanessa Low ng report dahil sa pag-aalala na hindi tumawag ang kanyang asawa na karaniwan niyang ginagawa kapag nasa ibang bansa o bumalik sa South Africa pagsapit ng March 12. Sinubukan din ng mga katrabaho ni Low na alamin ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng personal na mga kontak sa Singapore. Nagpasya ang mga otoridad ng Singapore na huwag kaagad ipagbigay alam sa lokal na media ang nadiskubring mga bahagi ng katawan dahil ayaw nilang alertuhin ang hinihinalang mamamatay tao na natagpuan na ang mga labi ni Low, na posibleng pumigil dito na bumalik sa bansa kung sakaling nakaalis na ito. Noong April 1, kinumpirma ni Vanessa Low na ang mga natagpuang bahagi ng katawan ay sa kanyang asawa base sa visual identification. Gayunpaman, hindi kailanman natagpuan ang mga braso at ulo nito. Ayon kay Professor Chow Tzi Cheng, ang senior forensic pathologist, na hindi niya matukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Low dahil sa kawalan ng ulo at matinding pinsala sa ibang bahagi ng katawan na ginamit para sa post-mortem examination. Ngunit, napansin niya na ang mga bahagi ng katawan ay mahusay na nahati, na nagpapahiwatig na ang pumatay kay Low ay maaaring isang bihasang doktor, medical surgeon, veterinary surgeon, o isang butcher. Matatandaang may kaalaman si John sa pagkahtay ng mga hayop. Habang lumilipad patungong Phuket, si John ay nakaupo sa isang hilera ng eroplano, kasama sina Sheila May Damood at ang kanyang anak na si Darin Damood. Si Sheila ay ipinanganak noong May 22, 1945, at isang administrator sa Pacific Christian School sa Victoria, sa timog na dulo ng Vancouver Island sa Canada. Nagpunta siya sa Bangkok upang makipagkita sa kanyang anak na si Darin para sa kanyang spring break. Ipinanganak si Darin noong November 13, 1972, at 22 years old siya ng panahong iyon. Naghintay siya sa kanyang ina upang magkasamang lumipad papuntang Phuket. Doon sila nakaupo kasama si John na gumagamit pa rin ng alias na Simon Davis. Nakipag-usap si John kina Darin at Sheila at nakuha ang kanilang tiwala. Pagdating nila sa Phuket, kumuha sila ng mga kwarto sa isang hotel, at ang kanilang mga kwarto ay magkatapat sa Nilis Marina Inn na nakaharap sa Patong Beach. Kinaumagahan, nakita ang mag-inang Damood na kumakain ng almusal sa hotel, at iyon na ang huling beses na sila ay nakita. Kalaunan, humiling si John sa receptionist na ilipat siya sa kwarto ng mga Damood, na sinasabing umalis na ang mga ito at siya ang magbabayad ng kanilang bill. Noong March 19, nag-check out si John sa hotel at bumalik sa Singapore upang subukang tapusin ang paglilipat ng pera mula sa account ni Low. Sa parehong araw, natagpuan ang ulo ng mag-inang Damood sa loob ng isang abandonadong minahan ng lata. At 5 araw makalipas, natagpuan ang 2 braso, 2 binti, at isang katawan sa gilid ng isang kalsada. Halos 10 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang mga ulo. Dahil sa sobrang pagkaagnas ng mga katawan, kinailangan silang kilalanin sa pamamagitan ng dental records. Natukoy na ang mga bahagi ng katawan ay kay Sheila, ngunit hindi na natagpuan ang natitirang bahagi ng katawan ni Darin. Pagdating ni John sa Changi Airport sa Singapore noong March 19, siya ay agad inaresto. Sinubukan niya na makalusot sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang peking passport sa pangalan ni Simon Davis, ngunit iyon ang pangalan na nasa watchlist. Iyon din ang pangalan na ginamit niya para mag-check-in sa hotel room kasama si Low. Sa isang interrogation room sa airport, binasag ni John ang isang salamin at ginamit ang basag na piraso upang hiwain ang kanyang pulso sa tangkang kitlin ang buhay, dahil natatakot siyang mabitay katulad ni Flor Contemplacion. Isang Pilipinang binitay 2 araw na ang nakalipas bago siya naaresto. Agad naman siyang dinala sa ospital para gamutin. Natagpuan ng pulisya ang 2 pasaporte sa pangalan ni Simon Davis, pati na ang mga passports ni Sheila at Darin Damood,
at ang passport ni Gerald Low kasama ang kanyang personal na pasaporte na may tunay niyang pangalan, John Martin. Ang lahat ng ito ay mailarawan ni John na kanyang sinadyang idinikit. Natagpuan din ang mga credit cards na pagmamay-ari ni na Gerald at Sheila at ang birth certificate ni Simon Davis. Nahanap din nila ang murder kit ni John, kabilang dito ang isang martilyo na may timbang na 1.5 kilo, isang battery-operated na electric shock, isang lata ng mace. Ang mace ay katulad ng pepper spray, bagamat maaaring magkaiba ang kanilang mga aktibong sangkap. Natagpuan din ang 2 pares ng posas, isang pares ng thumb cuffs, 2 foldable na kutsilyo, isang oil stone para patalasin ang mga kutsilyo, at 2 Swiss Army knives. Ang pagdadala ng ilan sa mga bagay na ito sa Singapore ay labag sa batas. Noong March 21, dinala si John sa korte sa isang paunang kaso, na tinukoy siya bilang si Simon James Davis at inaakusahan ng pag-forge ng pirma ni Low sa isang DBS Bank credit card transaction slip upang makuha ang $6,000 na cash noong March 9. Pagkalipas ng 3 araw, siya ay sinampahan ng kaso sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan para sa pagpatay kay Gerald Low. Sa mga sumunod na pagdinig, siya ay karagdagang sinampahan ng kaso para sa pag-forge ng pirma ni Low ng 5 beses pa upang makuha ang cash, vandalism para sa pagsira ng salamin, pag-aari ng mapanganib na armas katulad ng electroshock weapon at pag-aari ng kontroladong droga. Mayroon siyang 24 na sticks ng cannabis sa oras ng kanyang pagkaaresto. Sa panahon ng paglilitis, inamin ni John na pinukpok niya si Low sa ulo ng paulit-ulit gamit ang martilyo. Tinanggihan niya umano ang mga hindi kanais-nais na paghawak ni Low sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, hinila niya si Low sa banyo at nilinis ang dugo mula sa kanyang ulo. Ngunit nagpanik at tumakas siya nang mapagtanto niyang patay na si Low. Sinabi niya na isang kaibigan na hindi niya pinangalanan ang tumulong upang itapon ang katawan ng biktima. Gayunpaman, hindi naniwala ang prosekusyon o ang mataas na hukuman na may kaibigan itong tumulong sa kanya. Napag-alaman na si John ay isang likas na mamamatay tao na planong pumatay at magnakaw mula sa walang kaalam-alam na si Low. Napatunayang nagkasala siya sa kaso ng pagpatay kay Gerald Low. Hihintayin na lamang niya ang hatol na kamatayan sa kanya. Dahil sa naging matunog ang kanyang kaso, naisiwalat na may mga posible rin siyang biktima sa iba't ibang panig ng mundo. May pagdududa na sangkot si John sa pagpatay kay Timothy McDowell, isang financial advisor, at ang accountant na si William Shackle. Sa Mexico, nabanggit ni John ang pagpunta sa scuba diving kasama si McDowell, na kumuha ng scuba lessons habang nagbabakasyon sa isang isla. Nawala si McDowell noong unang bahagi ng 1995, ngunit hindi makumpirma ng mga pulis ang mga bahagi ng katawan na natagpuan kung ito ba ay si McDowell. Ang tanging kahina-hinalang aktibidad na kanilang natuklasan ay ang paglipat ng 21,000 pounds mula sa bank account ni McDowell sa isang account sa San Francisco sa ilalim ng pangalan ni John Martin. Pinaniniwala ang pinatay si McDowell habang siya ay natutulog at ang kanyang katawan ay itinapon sa isang ilog na may mga buwaya. Tumanggi si John na makapanayam ang mga otoridad habang siya ay nasa death row sa Changi Prison, kaya't hindi tiyak kung siya ang pumatay kay McDowell. Si Shackle ay iniulat na nawawala habang nagbabakasyon sa Cancun, Mexico. Ayon sa mga ulat ng pulisya, si John ay nasa Cancun nang makash in ni Shackle ang mga traveler's checks na nagkakahalaga ng 4,000 pounds, pagkatapos ay siya ay naglaho. Hinahanap din si Martin sa San Francisco sa Estados Unidos para sa pagpatay kay Tom Wenger, na nagtatrabaho sa isang bahay aliwan. Noong March 28, 1994. Ang katawan ni Wenger ay pinutol at naubos ang dugo, natagpuan ito sa isang garbage dumpster. Ang larawan ni John ay tumugma sa isang facial composite picture ng isang suspect na ginawa ng pulis ng San Francisco. Ngunit siya ay opisyal na tinanggal bilang suspect matapos matukoy na siya ay naninirahan sa isang British halfway house noong panahon ng pagpatay. Siya rin ay inimbestigahan para sa isa pang pagpatay sa Arizona.
Sa huli, noong April 19, 1996, si John Martin Scripps, 36 years old, ay binitay sa Changi Prison. Sa araw na iyon, isinara ng Royal Canadian Mounted Police at ng Royal Thai Police ang kanilang mga kaso sa pagpatay kina Sheila at Darin Damood. Idiniklara ang kaso na epektibong nalutas. Sa panahon ng kanyang pagbitay, si John ang naging kauna-unahang Briton na na-execute sa Singapore mula nang makamit ng bansa ang kalayaan mula sa kolonyal na pamahalaan ng Britanya noong 1959. Siya rin ay isa sa mga unang European na tumanggap ng parusang kamatayan sa Singapore. Bago tayo magtapos, special shout-out kina Bembol Panganiban at Loy Valiente. Maraming salamat sa inyo at sa iba pa nating mga subscribers and commenters. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.